Good morning, it's 9:15 in the morning at nagising tayo ng mga alas 6. Marami na tayo nagawa at ngayon maliligo na tayo kasi 10 a.m. ang ating appointment with Kristen. Ngayon nagmi-meeting sila with Ilana Brown of Corona, California. But then mahaba pa rin ang araw natin ngayon dahil kasi mamaya after ko na maghilot ay pupunta naman tayo ng post office, okay? Para kay AJ to. Bye bye. Ayan na mga kalay, nakaligo na tayo at handa na tayo mag-serve. Although 9:45 pa lang ng umaga, ang appointment natin alas 10, pero yung client natin ay nandyan na. So puntahan na natin. So alas 10 na ng umaga mga kalay. Gusto kong makita sa inyo kung saan tayo nanghihilot. So ito yung lugar na kung titignan nyo parang container van siya, pero nakaayos siya. So ito yung lawn or yung porch, no? So dito upo mga visitors, pero tingnan natin ang loob. May massage bed tayo pero hindi natin ginagamit. So dito tayo, pasok tayo sa loob. So ito na ang aking munting clinic. So actually may banig siya, nilatagan natin ng itim. May symbolism po yan, tapos marong puti sa gitna. Diyan po ihiga ang ating client at naka-aircon po tayo. So parang sa totoo hindi siya treatment room. So ito yung Santo Niño de Cebu na pinabili sa atin na Sunny, at ang mga bulpul natin na spirit guides, ang ating tungkol sa ilang golay. And dito tayo magsasagawa ng ilang. So may pabulakan pa siya, pero lalabas muna tayo ulit kasi wala pa yung client, so we have to wait for our client. Pero kailangan ko pala magpusod ng aking buhok. So see you guys. Ayan mga kalay, tapos na ang ating hilot session with Tawas at ginawa natin ang palakaw na to at napakaganda ng ating ginawa. Then, pero after this, pupunta tayo ng post office para maghulog ng sulat. So see you, sama po kayo ha. Ayan mga kalay, it's 1 p.m. Nakapis na naman tayo, tapos na ang ating client, nakapag lunch na tayo, and we are now walking to the US Postal Service office para ipadala itong liham natin kay Anthony Jane Dizon, ang aking unang pamangkin sa ate ko, kay Abigail Dizon, Common Dizon, no? So let's go, tara samahan niyo ako. Siya nga pala, nakalimutan ko, dapat kanina pa ako nakaalis. Ang kaso, hindi ko maalala kung nasaan itong salamin ko, at ilang beses ko na siyang hinanap doon sa treatment room natin at sa kwarto ko. Ilang ulit ako nagbalik-balik, hindi ko talaga makita at hindi ko maalala kung saan ko nilagay ang salamin ko. So tinawag ko na si Diwatang Ananggolay and I asked for help, and then talagang nakakabaliw kasi ilang beses kong ginalugad ang aking kwarto, ang aking kama, hindi ko nakita nung una. But right after I prayed to Diwatang Ananggolay, talagang nakiusap ako dahil kasi itong mata ko, ang mata, kailangan kong makakita, kailangan kong makabasa ng mga dokumento, at probably parang may mensahe na lilinaw din ang aking mata, kaya nga lang kailangan ko pa rin ang aking salamin. And miraculously, amazingly, magically, nag-appear yung aking salamin sa may kama. So may paanan ng aking kamang hinihigaan. And with that, parang na-realize ko, Diwatang Ananggolay ay maaari natin makasama sa lahat ng panahon. Hindi natin siya utusan para hanapin ang mga bagay na nawawala. Pero as we age, diba, parang nagkakaedad tayo, nagiging ulyanin tayo. And she might be a good help to us, lalo na sa isang deboto tulad natin, na magkaroon ng good relationship with Diwatang Ananggolay to remind us of the things that we miss to do in life. Hindi lang yung mga bagay na nawawala. Maaring, hindi ko alam kung maaari siyang maging goddess o diwata na manggagamot para sa Alzheimer, sa dementia, yung mga ganong bagay, gamot sa makakalimutin. And I think she really helps a lot. Ngayon pa lang, I don't know kung meron na ako nun, so I have to
warn myself na baka meron na akong ganon na dementia o Alzheimer at 40. Ilang taon na ako? Sige, nakalimutan ko na. Magpa 48 is coming May 10, no? I think I have to consider that thing too. Ang pagiging makalimutan, ang pagiging bingi, pagiging bulag. So lahat na lang ng diferensya ay nasa atin na. But I rely on the blessings of the Diwata and the ancestors, lalo na sa gawain natin sa panghilot at sa pagsulong nito sa buong mundo. Dito sa Hawaii, we are doing great. Habang tayo naghihilot, ginagamot natin ang mga tao, ay nagtuturo din tayo kung paano to sa buhay gamitin sa ating buhay. Kaya maraming salamat sa pagkakataon dahil pinahintulutan ako ng ating mga ninuno na ibahagi ang karunong ito sa kapwa nating Pilipino. So hanggang dito na lang muna mga kalay. Pupunta na tayo sa post office. Malayo-layo na rin ang ating nalakad. Kung mapapansin nyo, ayan, lakad-lakad. So kita-kita sa post office. So ayan mga kalay, ilang lakad na lang at ang ating sulat, ayan, may eroplano. So ilang lakad na lang ay maipaparating na natin kay Antoinette Jane Dizon, ang aking pamangkin, ang aking liham sa kanya. So konting tiis na lang and we are getting there to the post office. So ilang araw din natin pinaghandaan ang araw na to na naipadala ang sulat natin kay AJ, and now it's coming to happen. It will materialize very very soon kasi ang lapit na natin sa post office. So papadala na natin siya. I hope makarating ito ng safe at sana tanggapin to. First time ko maggagawa ng snail mail dito sa Hawaii pa, no? Pwede naman sa post office natin sa Pilipinas, but I don't want to wait na nasa Pilipinas ako. So dito ako sa Amerika, malapit-lapit lang, so medyo mura-mura. So ayan na ang post office, ayan na siya. So lakad pa tayo ng konti at ihinto natin ang vlog natin pagka andun na tayo sa pintuan. So I don't know, sabi ni Darcy mga $10 to $14 ang bayaran sa post office, pero sabi niya kung meron ka ng stamp ay pwede mo nang ihulog doon, no? So nandito na tayo talaga, dito tayo lalakad para maipakita ko sa inyo ang United States Post Office, Ewa Beach. So papakita ko sa inyo. So ito yung pintuan at ito yung United States Post Office, Ewa Beach, Hawaii. So we are going to get inside. So ayan na, I will turn off this camera para makapasok tayo. Okay, bye bye. And we're done sending our mail to AJ at sabi ng kartero o yung post office man, makukuha daw niya either Thursday or Friday this week. So see you AJ, I hope you will enjoy my letter. At ngayon pauwi na tayo. Pupunta muna ako ng 7-Eleven, bibili ako ng Yossi at maiinom, then relax tayo, then 3 PM meron tayong client. So see you around, mahaba pang oras natin. Ayan mga kalay, halfway na tayo papunta sa ating cottage sa may Dalon, Ewa Beach, Honolulu, Hawaii. At galing ako sa post office at dumaan tayo sa 7-Eleven para bumili ng ating mga bagay-bagay. Actually bumili tayo ng chichirya at ang favorite drink ko, ang Monster Energy drink. I'm not promoting now, but then bumili rin tayo ng Camel, sigarilyo natin. And ilang araw na rin akong bumibili doon, and I'm presenting my UMID ID or yung Social Security ID. At ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na I think bago yung nag-asikaso sa akin, but almost the same color, same face, na naghanap ng ID na may expiration date at nagtanong pa siya. And then there is one Hawaiian girl, local, na nagsalita para sa akin na ang Social Security ay walang expiration date. And then I've been asked if I have an American ID para lang mag-proceed ang aking pagpapurchase ng sigarilyo, no?
At napaisip ako, 7-Eleven is all around the world. At dito lang sa Amerika, ako naka-experience na pagbibili ka ng sigarilyo ay kailangan mo ng ID. I don't think also sa California ay may ganun. Pero dito sa Hawaii, they ask for ID para bilhan ka ng sigarilyo, pagbentahan ka ng sigarilyo. On my part, dahil kasi inanapan ako ng American ID, so pag bibili ka ba, kailangan bang Amerikano ka? You need to be American citizen in order to buy? Not really. Siguro, hindi ko alam, no? Pero ito yung first time na gusto kong matandaan na kung tindahan ka, hindi mo pipiliin ang iyong customer kung itim, puti, Pinoy, Amerikano. At kung ganon ang klase ay mayroong konting discrimination na you have to be white, you have to be American in order to buy things here in America. Pero hindi naman yata ganon dapat, no? Nakapasok tayo sa Amerika at we have to practice the independence, the freedom to buy. And I think as a foreigner here and as a tourist, I have the right and the ability to buy things with the money that I had, no? Yung pera ko hindi siya madaling ginawa, pinaghirapan din natin. So kahit paano, we reward ourselves to practice our freedom here in America. Sabi nga ni Darcy, kailangan sumakay, they are offering to have me a ride, magsakay. Pero sabi ko, ang lapit lang ng 7-Eleven, lapit lang ng tindahan, lapit lang ng post office. At ngayon, may krisis sa gasolina at mahal. So I don't want to waste a single drop of gasoline or diesel or fuel para lang pumunta ng palengke ng tindahan, since malapit lang naman ito. Kung malayuan, okay, fine, I'll ride. Siyempre, pag uwi ng Pilipinas, sasakay tayo ng eroplano at sasakay tayo doon. Hindi ko kayang lakarin yon, hindi ko rin kayang languyin ang karagatan para lang makaabot sa Pilipinas. Pero kainaman, ang Hawaii ay napapalibutan ng Pacific Ocean at ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ocean. So parang napakalapit lang din, no? So we are connected. Kaya mapapansin mo ang kultura at tradisyon natin sa Hawaii at Pilipinas medyo magkakatulad. Ganyan din ang ating mukha sa kanila. Ay nako, marami akong natututunan bawat araw ko dito. Pero siyempre, mas mahal ko ang Pilipinas dahil kasi lahat ng mahal ko ay nasa Pilipinas. So expect me to be home by May 8, 6 p.m. Nasa airport ako. Teka lang, baka hindi ako makauwi kung masagasaan ako. So I have to practice safety here. Mamayang 4 p.m. bibigyan ko ng, or 4 or 3 p.m. bibigyan ko ng libreng hilot treatment si Darcy kompleto with tawas, with cleansing at with hilot masahe, no? For now, ilang hakbang na lang ay mararating na natin ang Ewa Beach. Magpapaalam na ako. Hindi ko alam kung meron pa ba akong papakita, magsasabi pa tayo, but then I will have a last video to say goodbye to everyone. And mahal ko kayo, mahal na mahal ko kayo. Sana mahalin nyo din po ako. So see you soon. Mga kanay, dito tayo sa aking kwarto, sa aking trabaho. Tapos 5:46 in the afternoon at maggagabi na, pero maluwanag pa labas. And yun nga, no, yung natin sa bawat panghihilot natin. So bawat haplos ay isang dasal, ay panalangin. Bawat pindot, ito ay isang orasyon na kung saan ay ang ilibig ng Panginoon ang kagalingan at manifestation, kahilingan din ng hindi pante kundi pasan. Kaya maghandog maghandog ng panalangin sa bawat tao, dahil kasi hindi lang sila ang naipapangin, pati kundi ang sarili ay naipagdarasal din. Kaya nga nagpapalamat ako sa bawat isa na nagpupunta dito sa akin sa Honolulu, Hawaii, sa Dalon at Ewa Beach, kasi malayo to mula sa main city, no? But then andun pa rin tayo, pinupuntahan pa rin tayo, nagtitiwala pa rin sa atin. Nakakalungkot isipin na hanggang May 7 na lang ako dito, pero matagal-tagal pa yun, mga 10 days pa.
bago tayo umuwi ng Pilipinas. Pero good news, babalik tayo dito ng September. Magkakanak ulit tayo ng Hilot Binabaylan training at yun, no? Dahil sa dami ng mga taong nangangailangan ng hilot ngayon, ay kailangan din naman ng marami din na tao na magsasagawa ng hilot. Hindi lang po tayo. At siguro ito yung sagot sa panalangin natin noon na dumadami tayo. Ay kailangan na rin ng maraming practitioners. Pero itong isang nakakalungkot na bahagi. Dahil kasi, mas maraming ng hilot practitioners sa ibang bansa. Pero sa ating bansa ay limitado pa rin at ilan pa lang tayong hilot binabaylan. Oo, may hilot ang TESDA, may hilot ang PITAC, pero yung recognition para sa atin ay hindi ganun, no? So, ito yung plano ng Hilot Academy Binabaylan, magkaroon ng training program para itaas ang antas natin, ang level natin sa panghihilot. Naalala ko sa Hilot Congress ay tinanong ako, gusto mo ba na ang mga manghilot ay maging doktor? Why not? Diba? Why not natawagin tayong doktor? So, gawa iyon ay kailangan natin dagdag kaalaman na magbabalance sa modern science, indigenous science, no? At yun ang sinasagawa natin sa Hilot Binabaylan. Kaya by next year, maghanda po ang lahat kasi magkakaroon na tayo ng bachelor's degree on Indigenous Filipino Healing Arts and Science, specializing in Hilot Binabaylan practice. Kasi ngayon may master's degree na tayo at meron na tayong doctor's degree. Kaya yung bachelor's degree naman, yung graduate course naman ating isasagawa. So, maraming salamat sa panood. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, bigyan nyo po ako ng thumbs up. At kung bago pa lang kayo nakapanood, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para makatanggap kayo ng update. Ako ang Apa-Adman ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin, paalam.